Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kamakailang pagtaas ng presyo ni Popcat, isa pong sula na meme coin, kung saan ay umangat po siya ng 22% sa kabila ng pabago-bagong takbo ng market. Bakit nga ba biglang sumikat ito? Ano po ang naging dahilan ng paglobo sa presyo nito? At syempre, ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Popcat? Pero bago po natin alamin yan, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Umpisaan po natin sa kung ano po ba ang Popcat at bakit po ito sikat. Yan, ang Popcat ay isa po sa mga meme coins na umiikot sa ecosystem ni Solana. Kung familiar po kayo sa mga meme coins tulad ni Dogecoin at saka Shiba Inu, halos pareho din ang konsepto nito. Hindi lamang ito basta-basta token. Isa rin po itong pamayanan o community-driven na project kung saan ay may layunin pong gawing mas masaya at saka engaging ang crypto trading. Ngayon ay bakit po biglang tumaas ng 22% ang presyo ni Popcat? Yan, unang dahilan dito ay ang major listing kay Coinbase. Nitong February 7 ay inannounce po ng Coinbase sa kanilang X, dating Twitter account, na isinama na nila ang Popcat sa kanilang spot listing roadmap. Dahil dito ay mas marami pong investors ang nagkaroon ng access para makabili at mag-trade ng token na ito. Hindi lang ito, nito pang February 6 ay naglabas din ang Coinbase ng perpetual contract para kay Popcat. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ang perpetual contract ay isa po itong uri ng derivatives contract na walang expiration date. Kaya't mas maraming traders ang naiingganyong mag-invest at saka mag-trade kay Popcat. Dahil sa dalawang ito, lumakas ang demand para kay Popcat at nagresulta ito sa biglaang pagtaas ng kanyang presyo. Ngayon ay paano po naapektuhan ng listing na ito ang market price ni Popcat? Yan, ayon po sa datos mula sa CoinGlass, nagkaroon po ng 28% na pagtaas sa futures open interest ng nitong si Popcat na umabot po sa $148.90 million. Bukod dito ay umakyat din ng halos 150% ang derivatives volume nito sa $728.53 million. Ipinapakita po nito na may malaking pera na pumapasok sa ecosystem ni Popcat kung saan ay nagiging dahilan ng pagtaas ng kanyang presyo. Ngayon ay paano po lumaban itong si Popcat sa malawakang pagbagsak ng crypto market? Habang naapektuhan po ang buong crypto market sa tariff ni Pangulong Donald Trump, kung saan ay bumagsak ang presyo ni Bitcoin at iba pang mga altcoins, nanatiling matatag itong si Popcat at nag-trade po ito sa green zone. Bakit kaya? Isa po sa mga dahilan nito ay ang malakas na suporta ng community at ang mga bagong listings na nabanggit po natin kanina. Ayon din sa isang kilalang market expert na si Trader SZ, malaki ang posibilidad na sumunod ang iba pang Solana meme coins sa pagtaas ni Popcat kung magpapatuloy ang magandang performance ni Bitcoin at saka si Solana. Ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado po rito kay Popcat? Yan, para sa atin ay magandang balita ito dahil nagbibigay po ito ng bagong oportunidad para kumita. Kung ikaw po ay isang trader na mahilig maglaro sa high volatility assets, si Popcat ay posibleng maging isa sa mga paborito mong tokens ngayon. Pero syempre, hindi mawawala ang paalala na laging mag-research bago po mag-invest. Para naman sa mga long-term investors, ang ganitong biglaang pagtaas ay magandang indikasyon na buhay pa rin ang interest ng mga tao sa crypto, lalo na sa mga community-driven tokens tulad ni Popcat. At ayan, bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin, ang biglaang pagtaas ng presyo ni Popcat ay isang patunay na malaki pa rin ang epekto ng market sentiment at mga bagong listings sa presyo ng mga cryptocurrencies. Gayunpaman, hindi dapat puro hype lang ang pagbabasehan ng pag-invest. Mahalaga pa rin ang maingat na pagsusuri sa mga fundamental at saka technical analysis ng isang token. Kung nakikinig ka ngayon at interesado kang sumali sa crypto market, tandaan na hindi po ito laging smooth sailing. May mga pagkakataon na bigla kang kikita pero may mga panahon din na pwede kang malugi. Kaya ang pinakamalagang armas mo ay edukasyon at syempre tamang diskarte.
At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.